My message is directed to those Saan? among us who are suffering, burdened down with guilt, weakness, and failure, sorrow, and despair. In 1971, I was assigned to stay Noong 1971, natasan ako sa mga komperensya ng steak sa Western Samoa, kabilang na ang pag-organisa ng bagong steak sa isla ng Opolo. Matapos mag-interview, sumakay kami sa isang maliit na eroplano papunta sa isla ng Sabay upang magdaos ng komperensya ng steak roon. Lumapag ang eroplano sa madamong kapatagan ng Faala at babalik kinabukasan ng hapon para ibalik kami sa isla ng Opolo. Noong araw na alis na kami sa Sabay, umuulan. Dahil alam namin na hindi makalapag ang eroplano sa basang kapatagan, nagbiyahe kami sa dulong kanluran ng isla kung saan naroon ang parang isang runway sa ibabaw ng mahaba't makitid na coral na naghihiwalay sa tubig. Naghintay kami hanggang gabi pero walang eroplanong dumating. Kalaunan, nalaman namin mula sa mensahe sa radyo na may bagyo at hindi makalilipad ang eroplano. Nagpadala kami ng mensahe sa radyo na darating kami sa ng barko. Kailangang may sumalubong sa amin sa Malifano. Nang paalis na kami sa daungan ng Sabay, ang kapitan ng 40 talampakang barko ay nagtanong sa mission president kung may flashlight ito. Mabuti na lang at may dala siya at ibinigay ito sa kapitan. Nakatawid kami sa 13 milya patungo sa Upolu Island sa napakaalong dagat. Walang sino mang nakaalam sa amin na isang napakalakas na bagyo ang tumamas sa isla at doon kami mismo papunta. Para makarating sa daungan sa Mulifanwa, may makitid kaming daraanan at babaybayin ang kahabaan ng reef. Ang ilaw sa ituktok ng burol sa may dalampasigan at ang pangalawang ilaw sa ibaba nito ang tatanglaw sa makitid na daan. Kapag patungo rito ang barko, sabay natatanglaw ang dalawang ilaw nito at ang barko ay magagabayan ng tama para makaraan sa delikadong malaking bato na nakahilera sa daraanan. Ngunit ng gabing iyon ay iisa lang ang ilaw. 2 elder ang nag-abang sa amin sa dalampasigan. Ngunit ang paglayag patawid ay mas tumagal kaysa karaniwan. Matapos magabang ng maraming oras para sa senyas na parating ng aming barko, napagod ang mga elder at nakatulog. Nakalimutang buksan ang pangalawang ilaw, ang ilaw na nasa ibaba. Dahil dito, hindi makita ang daraanan papasok sa reef. Pinatakbo ng kapitan ang barko sa abot ng kanyang makakaya patungo sa natatanglawan ng isang ilaw na nasa ituktok mula sa dalampasigan habang ang isang tripulante na hawak ang hiniram na flashlight na naroon sa unang bahagi ng barko at inaaning nagmabuti ang mga batong daraanan. Kapag nakita namin ito ng malapit ang gamit ng flashlight, sumisigaw ang kapitan na iatras ang barko at susubukang muli na hanapin ang daan. Matapos ang maraming pagtatangka, alam niyang imposibleng mahanap ang daan. Ang magagawa lang namin ay sikaping makarating sa daungan sa Apia na ang layo ay 40 milya. Wala kaming magawa sa napakalakas na bagyo. Noon lang ako napunta sa napakadilim na lugar. Hindi kami makausad sa una, bagamat itinodo na ang pagandar ng makina. Hirap na makalayag ang barko sa malalaking alon at tumitigil ito sa tuktok ng mga alon at palitaw-litaw ang mga propeller ng barko. Ang pag-ikot ng mga propeller ay yumayanig sa barko na halos ikawasak nito bago ito lumubog sa tubig. Nakadipa kami sa pinaglagyan ng kargo. Nakakapit ang aming mga kamay at ang aming mga pa ay nakaipit para hindi kami maanod ng tubig. Nakahulag po sa pagkakapit si Brother Mark Littleford at naibalibag sa harang na bakal. Nasugatan ang kanyang ulo, pero dahil sa harang na bakal, hindi siya naanod sa tubig. Sa wakas, nakausad kami at halos magbubukang liwayway na nang makarating kami sa daungan sa Apia. Ang mga bapor doon ay pinagtali-tali sa isa't isa para hindi maanod. Halos maharangan ng mga barkong ito ang daungan. Dinaanan namin ng mga ito, sinisikap na hindi maistorbo ang mga taong natutulog sa kubyerto.
Nakarating kami sa Pesega, pinatuyo ang kasuotan namin at tumuloy sa Bailatuyo para mag-organisa ng bagong stake. Hindi ko alam kung sino ang nag-abang sa amin sa Mulisanwa. Ayaw kong sabihin nila sa akin. Ngunit totoo na dahil wala nang isa pang ilaw na iyon, maari sanang nasawi kaming lahat. Nasa ating himnaryo ang isang napakaluma at bihirang kantahing himno na napaka-espesyal ng kahulugan sa akin. Awa ng ating amay nagliliwanag, mula sa kanyang parola magpakailanman. Ngunit atas niya panatilihin ating ilawan sa dalampasigan, hayaang iyon ay magliwanag, tumanglaw sa karagatan, aba at pagod na magdaragat, inyong masasagip, maliligtas. Kadiliman ng kasalanan lumatag na, dagundong ng alon ay nangangalit na, sabik na ngang matang nagbabantay, naghihintay sa mga ilawan na dalampasigan. Ilawan ay pagningasin aking kapatid, abang magdaragat sa bagyo'y sumasagupa, dalampasigay hangad marating, sa gadilimay maaring masawi. Nagsasalita ako ngayon sa mga taong maaring nalilihis at naghahanap ng liwanag na gagabay sa kanyang pabalik. Naunawaan natin sa simula pa lamang na sa mortalidad na ito, hindi tayo magiging perpekto. Hindi inaasahang mabubuhay tayo nang hindi lumalabag sa ilang batas. Sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos at naging gayon mula sa pagkahulog ni Adan at magiging gayon magpakailanman at walang katapusan maliban kung kanyang bibigyan daan ng panghikayat ng banal na Espiritu at hubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo ang Panginoon. Mula sa mahalagang perlas, naunawaan natin na walang maruming bagay ang makatatahan sa karyaan ng Diyos. Kaya isang paraan ang inilaan para sa lahat ng nagkasala upang makapagsisi at maging karapat-dapat na makapiling muli ang ating Ama sa Langit. Isang tagapamagitan, isang manunubos, ang pinili isang tao na mabuhay ng sakdal, walang anumang kasalanan, at ihahandog ang kanyang sarili na isang hain para sa kasalanan, upang tugunin ang layunin ng batas para sa lahat ng yaong may bagbag na puso at nagsisising espiritu, at walang sino mang maaring makatugon sa mga layunin ng batas. Hinggil sa kahalagahan ng pagbabayad sala, tinuro ni Alma, sapagkat kinakailangan ang pagbabayad sala ay may sagawa, at kung hindi, ang buong sangkatauhan ay tiyak na hindi makakaiwas na masawi. Kung hindi kayo nagkasala, kung gayon hindi ninyo kailangan ng pagbabayad sala. Kung nagkakasala kayo, at lahat tayo, maliit man o malaki, kung gayon, kailangan malaman ninyo kung paano mabubura ang mga ito nang sa gayon hindi kayo manatili sa kadiliman. Si Hesukristo ang ilaw at ang buhay ng daigdig. Kapag itinuon natin ang ating paningin sa Kanya at sa Kanyang mga turo, tayo ay magagabayan patungo sa daungan ng espiritual na kaligtasan. Nakasaad sa ikatlong saligan ng pananampalataya, naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith, hindi maaaring patawarin ng mga tao ang kanilang mga sariling kasalanan. Hindi nila maaaring linisin ang kanilang sarili mula sa kinahinatnan ng kanilang mga kasalanan. Ang mga tao ay maaring tumigil sa paggawa ng kasalanan at makagawa ng tama sa hinaharap. Ang kanilang mabubuting gawa ay katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Ito ay nagiging karapat-dapat sa pagsasaalang-alang. Ngunit sila magsasaayos sa mga kamaliang ginawa nila sa kanilang sarili at sa iba, na para bang imposible sa kanila na ayusin ito ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Ang mga kasalanan ng nagsisisi ay mapapalis, bagaman ang mga ito ay maging mapula, gagawin itong maputi na parang nyebe. Ito ang pangakong inibigay sa inyo. Hindi natin lubos na nalalaman kung paano isinagawa ng Panginoon ang pagbabayad sala, ngunit alam natin na ang labis na paghihirap sa pagkapako sa krus
ay bahagi lamang ng kalagim-lagim na pagdurusa na nagsimula sa Gethsemane, ang sagradong lugar na iyon ng pagdurusa, at natapos sa Golgota. Tinala ni Lucas, siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang bato at siya'y nanikluhod at nanalangin, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y nang lulumo, ay nanalangin siya na lalong maningas. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Sa nalalaman ko, may nag-iisang salaysay sa sariling mga salita ng tagapagligtas na naglalarawan ng dinanas niya sa halamanan ng Gethsemane. Itinala ang paghahayag, sapagkat magsdan, ako ang Diyos, ay pinagdusahan ng mga bagay na ito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Subalit kung hindi sila magsisisi, sila ay kinakailangang magdusa na katulad ko. Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili, maging ang Diyos, ang pinakapangyarihan sa lahat, na manginig dahil sa sakit, at labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat. Sa buhay ninyo, maaaring may mga panahong naparaon kayo sa mga lugar na hindi ninyo dapat puntahan at nakagawa ng mga bagay na hindi ninyo dapat ginawa. Kung inyong talikuran ang kasalanan, malalaman ninyo balang araw ang kapayapaang dumarating sa pagtahak sa landas ng ganap na pagsisisi. Anuman ang naging mga kasalanan natin, gaano man tayo nakasakit sa iba, ang kasalanang iyan ay mabuburang lahat. Para sa akin, marahil ang pinakamagandang makataga sa mga banal na kasulatan ay nang sabihin ng Panginoon, Masdan, siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya ring patatawarin, at ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalala ang mga ito. Iyan ang layunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo at ng pagbabayad sala. Tanggapin ang sinumang lalapit, ang sinumang sasama, at susubukan sila ng sa gayon, sa katapusan ng paglalakbay ng kanilang buhay, ay makapapasok sila sa tabing na nakapagsisi ng kanilang mga kasalanan at nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Iyan ang ginagawa ng mga banal sa mga huling araw sa buong mundo. Iyan ang liwanag na maibibigay natin sa mga yaong nasa kadiliman at naliligaw. Saan man magtungo ang ating mga miyembro at misyonero, ang ating mensahe ay isang pananampalataya at pag-asa sa tagapagligtas na si Jesucristo. Isinulat ni Pangulong Joseph Fielding Smith ang titik sa himnong Does the Journey Seem Long, na naglalaman ng panghikayat at pangako sa mga naghahangad na sundin ang mga turo ng tagapagligtas. Paglalakbay ba ay tila walang katapusan? Daan ay mabato at matarik, madawag at matinik. Matulis na bato'y nakasugat ba sa inyo sa pagsisikap na makaakyat? Tuktok ng bundok sa init ng araw. Nanghihina at nalulungkot ba ang inyong puso? Napagod ba ang inyong kaluluwa sa hirap na nararanasan? Pasaning ba'y mabigat na sinisikap na mabata? Sa inyo ba ay may tutulong? Puso'y huwag mawalan ng pag-asa. Simulan na ang inyong paglalakbay. Naroon siya tumatawag sa inyo. Kaya't umasa at magalak. At tanganan kanyang kamay, kayo'y kanyang aakayin sa isang bagong lugar, isang lupaing banal at delisay. Doon ay walang paghihirap. At ligtas na kasalanan, doon ay wala ng luhang dadaloy, sapagkat wala ng kalungkutan. Kanyang kamay ay hawakan at pumasok kasama niya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.